So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagkalat na naman po ng katangahan, kabobohan at kagaguhan itong si Maludikya, si Tikya. So, ito, alam nyo naman kung ano yung branding kasi para saan branding na lang to kasi hindi ko po talaga nakikitaan ng katalinuhan si Malutikia. Alam naman po natin kung ano yung branding ni Malutikia eh. Political strategist daw po. Sabi ni Malutikia yun ha, isa akong political strategist. Mahal na mahal ko si Duterte. Magpapahimod ako ng puwet para sa kanya. Di ba? So ngayon mga kababayan, si Malutikia, di ba? Galit na galit ngayon. Kasi nga daw po, magpapatayo daw po tayo ng malaking stadium ang Pilipinas para daw po kay Taylor Swift. Paano ba pag-pronounce yun? Tyler or Taylor? Taylor Swift, di ba? Okay. So ito no, actually hindi lang si Malutikia to eh. Di ba? Pati rin po mga DDS. Pero mga kababayan, kabobohan po ito. Kabobohan tong sinasabi niya. Una sa lahat mga kababayan, yung sinasabi ni Malutikia na isa siyang political strategist, hindi ko po nakikitaan ng strategist po or strategy yung ginagawa niya. Kasi bobo eh. Oh, so sabi dito no, sabi dito. Oh. Okay. Ito yung post ni Malutikia eh. Oh, ha? We are building a stadium for Taylor Swift, completed by 2028. Has anyone talked to the artist? Well, whoever had such a brilliant idea has 4 years to talk to her, and then please hire a professional events group to ensure the ROI. So, return of investment yung ROI. So, ngayon mga kababayan, kita nyo panloloko ni ano no, yung panloloko po ni Malutikia dito eh. Una sa lahat mga ka-Streetwise, gagawa po sa Pampanga ng isang malaking stadium, hindi lang po para kay Taylor Swift. Papakita ko sa inyo yung ebidensya mamaya, no? Ang point kasi dito mga kababayan, panloloko tong post mo, Malutikia. Di ba, bukod sa nagmamantika ka na, di ba, mapanlin lang ka pa. Oh. So ngayon, ito kasi yung point eh. Ano ba yung pinakamalaking arena sa Pilipinas? Ay, sa tingin ko yung Philippine Arena, di ba, kasi 55,000 yung kayang pumasok doon. 55,000. Yun nga lang mga kababayan, kung magko-concert po yung ang isang artist na katulad ni Taylor Swift sa Manila, magkaka-traffic po. So napaka convenient naman mga kababayan na magkaroon naman tayo ng isa pang malaking arena outside Metro Manila. Pero ito mga kababayan, at least ito sa Clark. And then meron pong kalsada na pinapagawa ngayon ng gobyerno natin connecting NAIA to Clark. So napaka-convenient po nito. Ang tawag dito mga kababayan, bitter. 'Di ba? Bukod sa nagmamantika ka na, bitter ka pa. Oh, isipin mo 'yun, no? Ang pangit ng lasa ng ganun mga kababayan. Ang palaya na nagmamantika. Oh, continue muna natin kasi tingnan niyo kung ano panloloko ni Malutikia dito eh. Hindi ko talaga makitaan siya ng strategist eh. Political strategy na walang strategy, 'di ba? Okay. We hosted SEA Games 2019, built a totally new facility in Clark after COVID-19. It was reopened in May 2024. The new Clark City is yet to evolve with its 35 to 55 hectare, no? 34 hectare climate resilient housing project, blah blah blah, so whatsoever, no? So ngayon, ang point dito mga kababayan, ayaw niya. Ayun ang point, ayaw niya. So ngayon, nagbasa ako ng mga comments. So may nag-comment, sabi dito, is that for real? Sabi ng isa. So nagbigay siya ngayon ng article. Siya mismo nagbigay ng article ha. Ngayon, puntahan natin yung article. Sabi ng article ha, ito yung sabi ng article. Okay? Sabi ng article, Manila, Philippines. Tandaan nyo ha, ito yung pinakita niyang article ha. Sabi niya dito, Clark International Airport Incorporation, the developer of Clark Aviation Complex on Friday said that it is planning to build stadium to host concert of mega artists like Taylor Swift. Katulad ni Taylor Swift, hindi si Taylor Swift mismo. Bobo. Bobo ka talaga. Paano pag sinabi pala dyan Michael Jackson, like Michael Jackson? Ibig sabihin ba si Michael Jackson na yon? Kahit patay na. Ayan eh. Oh.
Ano, linaw-linaw, katulad ni Taylor Swift. Hindi ibig sabihin no, si Taylor Swift mismo. Diyos ko naman. Isipin nyo naman, no, alam nyo kasi kung ano panloloko dito. Pinapakita lang kasi ni Malutikia na parang walang kakwenta-kwenta yung gobyerno natin. Nagagawa tayo ng isang stadium para kay Taylor Swift. Ang point dito mga kababayan, gagawa tayo ng isang stadium para sa mga katulad po ni Taylor Swift. Oh. At ang point dito mga kababayan, di ba naalala nyo? Meron pong Southeast Asia tour si Taylor Swift dapat sa Southeast Asia, di ba? Dapat meron po siyang Southeast Asian tour. Ang nangyari, hindi po siya pumuntang Pilipinas. So maraming nagalit, maraming nadismaya. Ay, bakit hindi pumunta si Taylor Swift sa Pilipinas? O ngayon, gagawa tayo ngayon ng isang stadium, hindi lang para kay Taylor Swift, kundi sa ibang mga artist ayaw nyo. At una sa lahat mga kababayan, hindi po ito pera ng taong bayan, hindi po ito pondo ng Pilipinas dahil ito po ay papasok po sa PPP, Private Public Partnership. Oh. Anong reklamo nyo dito? Oh, ito lang, pakita ko lang sa inyo, no? Isipin nyo lang mga kababayan, no? Kunwari siguro insecure siguro to kay Taylor Swift, no? Hindi mas maganda siguro ikaw na lang kaya Malutikia kumanta, maggitara, tapos mag-sleeveless ka, no? Magtaas-taas ka ng kilikili mo, no? Oh, I am Taylor Swift, kunwari ako. Ito baka sabihin nagbabody shaming ako, hindi naman So ito tandaan nyo mga kababayan, no? Ito dapat mga kababayan kasi, tingnan niyo yung Singapore mga ka-streetwise, ang ginawa ng Singapore, nag-monopolize po sila para po yung concert ni Taylor Swift sa Singapore lang mangyari. So ibig sabihin nito mga kababayan, yung Singapore po is nangyayaalam sa pagpasok po ng mga artist sa bansa nila. Oh. So sa Pilipinas hindi pwede. Ito sabi dito, no, Singapore chided for using law of the jungle to bag Taylor Swift concert. Di ba reklamo din ni Salceda Oh. In the statement, Salceda said the exclusive deal. Di ba tandaan nyo naka-exclusive deal po, no? Which resulted in Taylor Swift only making a stop at Singapore for her Southeast Asia concert leg was very successful for Singapore. Oh. Umamin po dito yung Singapore, di ba? At last, Singapore officially admits that it did negotiate an exclusivity deal to lock other Asian countries' neighbor out of the tour. Oh, ito ang point mga kababayan, no? Yung Singapore mga ka-streetwise, gumawa po ng paraan para si Taylor Swift po ay hindi na pumunta sa ibang Southeast Asian country, sa Singapore lang. So anong nangyari mga kababayan, yung mga fans ni Taylor Swift sa Pilipinas, sa Vietnam, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Taiwan, sa Japan, pumuntang Singapore. So tourist yun mga kababayan. Malaki po yung kinita po ng Singapore sa tourist kasi mga kababayan, kapag kunari kayo, fan kayo ni Taylor Swift, pumunta kayo ng Singapore, hindi lang kayo pupunta ng concert, maggagala din pa kayo sa Singapore, sigurado 'yan. Nasa Singapore na kayo, hindi pa kayo gagala. Hindi pa kayo magiging tourist. Oh. So ngayon mga kababayan, nakita po kasi ng gobyerno natin na kailangan natin ng ganyang klaseng stadium kaysa na magsiksikan po tayo diyan po sa Maynila. Oh. So ano problema dito, Malu? Alam mo, ang problema dito hindi gobyerno, ang problema dito ikaw. Kung anong klaseng pag-iisip meron ka. Kung yung Singapore nga mga kababayan, nangingialam po sa pagpasok ng mga international artists, bakit hindi ba tayo pwede? Tingnan niyo yung Japan, yung Korea, meron tayong K-pop, meron tayong J-pop. Nangingialam po yung gobyerno doon para i-promote yung mga artist nila sa buong mundo. Isipin niyo, di ba? Oh, yung Korea, yung mga Korean song, hindi naman natin maintindihan kasi salita ng Korean, pero patok na patok sa buong mundo. Kasi po, nangingialam po at gumagawa po ng proyekto yung gobyerno. Dapat sa Pilipinas ganoon din. Oh. So ngayon mga kababayan, ang problema kasi sa iyo, Malu, ito yung mga comment tingnan niyo Yung mga comment tingnan niyo. Oh.
Sana budget for education na lang para maging aware mga Pilipino about family planning sa kayong mga badyaw na pakalat-kalat na mamalimos sa kalsada. Yan na. Poverty porn na. Sa dami problema ng Pilipinas, ito pa talagang unahin. Only in the Philippines talaga. Nagsasayang ng pera ang gobyerno. Ngayon, maraming nangangailangan na makalibre ng gamot para mahirap na ang kababayan. Tapos yan. Ngayon mga ka-streetwise, no, ganyan po talaga ang utak po ng hindi po aware sa dynamics po ng politika. Una sa lahat mga kababayan, wala pong kinalaman yung kahirapan ng Pilipinas o yung kahirapan ng mga Pilipino sa itatayong stadium. Kasi mga kababayan, hindi naman po pera ito ng gobyerno. Pera po ito ng mga private sector. Bakit lahat na lang ng ginagawa ng gobyerno kahit walang konekta sa poverty, kino-connect ninyo? Ayan po, dyan po magaling po ang mga DDS mga kababayan. Yung pagkonekta sa mga naghihirap na mga Pilipino. Una sa lahat mga kababayan, meron pong dalawang, ito para sa akin, no? Meron pong dalawang factor kung bakit naghihirap ang mga Pilipino. Siyempre, unang factor, yung bulok ng sistema natin. Pangalawang factor, yung pinakamalaki, is yung mga Pilipino po kasi kontento na lang po talaga na makakain lang sa loob ng isang araw. Marami po akong kilalang ganyan. Hindi umaasenso ang buhay nila kasi kontento na sila na makakain lang sa loob ng isang araw. Ayun ba, kasalanan pa ba ng gobyerno yon? Hindi nyo kasi pwedeng sisihin na naghihirap kayo dahil sa gobyerno. Yumayaman po ang Pilipinas, tumataas po yung GDP natin. So ang kailangan lang natin mga kababayan is i-grab yung opportunity na makakuha ng parte ng GDP po na yun para sa buhay natin. Buboy. Una kasi no, anong kinalaman talaga mga kababayan ng stadium sa kahirapan ng Pilipinas? Una kasi pakita ko sa inyo to, no? Sa hiwalay na balita, no? Sabi dito, no? Okay. Sabi dito, the plan of Clark International Airport to build 37-hectare entertainment and event center to attract live shows, sports. Tingnan niyo live show, sports, tournament, and convention is gaining traction among potential investor. Dito pala mga kababayan, pakita ko pala, hindi lang po para kay Taylor Swift po yung stadium. Para po sa mga sports, sa gaming, pati po sa tournament, pati rin po sa mga entertainment. At mga ka-streetwise, meron pong pinag-uusapan dito na investor. Investor mga kababayan. So ibig sabihin nito, hindi po ito pera ng gobyerno. Investor po. Ang point dito mga kababayan, sino ba naman tatanga-tangang investor ang mag-i-invest sa mga Pilipinong tamad? Kasi 'di ba, ba't ko nasabi 'yon? Kasi 'di ba, kino-connect nila yung pagtayo ng stadium sa kahirapan. Sino naman tatanga-tangang Pilipino na mag-i-invest sa kahirapan ng Pilipino? Ito ba ewan ko lang, no? Saan ba graduate si Malu Tiquia? Saan ba nakapag-aral ng political science to? Mukhang ang bobo Mukhang kahihiyan ito Kahihiyan ito sa eskwelahan niya 'Di ba? So dito mga kababayan, malinaw na kailangan ng investor ng gobyerno para mapatayo po yung stadium. At ngayon, kung kino-connect ninyo ang kahirapan ninyo sa buhay, kung bakit wala kayong makain, sino naman tatanga-tangang investor ang mag-i-invest sa Pilipinong tamad at walang makain? Ito pa, continue pa natin Sabi pa dito. The operator of the Pampanga Gateway floated 21 billion idea to encourage global artists like 14-time Grammy winner Taylor Swift to include the Philippines in the world tour. The pop icon unfortunately skipped the countries during the ASEAN leg, the sold-out Eras Tour concert. So nag-skip talaga si Taylor Swift sa Pilipinas, no? We have the various interest. We hope to get more as we further promote this project. Okay? So mga kababayan, no, ang sabi rin dito, ito sabi rin dito para mas malinaw, no? Some are planning to join forces together. It's going to be a PPP, public-private partnership. It's a huge undertaking, 40 hectares and over 30 billion. We will really need partnership with the private sector to build this project, he said. Doon sa nagrereklamo na wala kayong makain, alangan namang
bigyan kayo ng pera ng mga investor nang wala namang return of investment. So ngayon mga babayan, no, ano ba ibig sabihin ng PPP? Oh, baka meron kasing patay gutom diyan na makapanood ng content natin. So ito po ito po yung partnership po ng gobyerno at saka ng mga private sector. So ibig sabihin nito mga kababayan, yung pag-invest, yung paggastos, yung pag-organize, yung pag-promote, yung tatakbo bilang negosyo sa isang proyekto, pati po yung budget, 'di ba? Pribado po bahala diyan. Mga private sector po bahala diyan. 'Di ba? Pero po yung permit, yung jurisdiction, pati tungkol sa mga batas, gobyerno naman po bahala diyan. So mangyayari nun, ang pagmamay-ari pa rin po niyan gobyerno pero naka-partnership po sa investor, and then ang mangyayari nun mga kababayan, yung kikitain po diyan sa stadium po na yan is magiging tax. So it's a win-win, no? It's a win-win na nakaganapan sa pagitan po ng gobyerno at saka public sector. So ngayon, kung nagrereklamo kayo na sana inuuna na lang sana yung pagkain ninyo sa lamesa, yung mga gamot ninyo dahil may mga sakit kayo ng mga private sector, di ba? In your dreams. Kasi wala pong return of investment sa mga taong tamad. Di ba? So ewan ko lang, no. Actually, ano ba yung tikiya? Chinese ba 'yon? Malutikiya? Di ba? So at least mga kababayan kahit papaano, no, na content natin to kasi hindi ko lang po talaga matiis na makita po yung mga comment po ng mga kababayan natin na ganun po sila kababaw mag-isip. Importante sa kanila pagkain. Well, lahat naman tayo kumakain pero kung kayo naman po ay tamad, wala kayong karapatan kumain. 'Di ba? Oh. Tama ba, Takero? Actually, matagal na yung PPP. Pag-aralan ko nga yan, Diyosa. Hindi ko alam kung kanino nagsimula yan. Pag-aralan ko nga, no? So, yun mga ka-streetwise. No? So, yan po sa 700 pa na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Balik na lang po ng video po na to. Diyan po sa Team Replays. Ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa katangahan. Ako, naniniwala akong katangahan to Katangahan ni Malutikiya. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So, maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Baka mamaya.